let's be realistic about it. Pag cash, pag pera po yan, talagang pro-temptation, talagang may matutukso po dyan. Hinimok ni Senator J.V. Ejercito ang Department of Social Welfare and Development to DSWD at ang Department of Labor and Employment o DOLE na tiyaking makukuha ng buo ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda. Kasunod ito ng isiniwalat ng senador sa plenaryo na umano'y ayuda scam sa San Juan City kung saan kinukubra umano ang ayuda ng tupad program ng ilang nasa katungkulan. Pero sa panayam kahapon kay Mayor Francis Zamora, mariin itong pinabulaanan ang mga paratang laban sa kanya. Tupad po is a national government program. Hindi ho namin hawak ang salaries. No? Yan po ay sa DOLE at meron nga pong system wherein you will have to claim these salaries sa Palawan. Giit ni Senator Ejercito, dapat mayroon ding exit mechanism para hindi anya umasa ng umasa ang tao sa ayuda. Hindi po ako against sa mga ayuda at sa mga programa ngayon, but this should be temporary. Again, dapat mag-graduate into something that is sustainable. Ang maganda siguro kung lagyan ng halimbawa ang tupad, dapat may training, pasukan niya ng training or skills development para po pag-graduate nila, they will now be eligible for jobs and opportunities. Kaya ako nabanggit na ayuda mentality, kahit saan kayo umiko, talagang gano'n na, lalo pag eleksyon, yun ang inaantay na ngayon. Yung iba, hindi na po nagtatrabaho. Para kay Senator Ejercito, dapat i-streamline at gawing uniform ang pamimigay ng gobyerno ng tulong pinansyal dahil palaki na anya ng palaki ang nilalaan na budget para sa ayuda kada taon para sa iba't ibang social programs. Ilan sa halimbawa nito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD na mayroon lamang 4 billion pesos na pondo noong 2014 pero lumobo ito sa mahigit 34 billion pesos ngayong 2024. Para rin kay Senator Ejercito, mas mainam na hindi na makisawsaw ang mga politiko sa pamimigay ng ayuda. Pero aminado ang senador na maging siya sumasama sa pamimigay ng ayuda dahil hinihiling umano ng local officials. Kaya lang ako, siguro guilty rin minsan doon sa mga humihingi ng AICS or tupad programs in other local government units. Kaya lang minsan, sila po yung nag-iimbita. No? Halimbawa, may scheduled visit ang isang legislator. Ako po, itataon po nila yung payout para daw ma-appreciate nung malaman daw ng mga tao. Ideally, I think mas maganda kung hindi na pumipicture yung mga politiko para talagang maging mas epektibo yung mga programa. Para naman kay Senator Amy Marcos na nakikita rin na namamahagi ng ayuda sa iba't ibang probinsya, walang masama sa pagsama ng mga politiko, lalo na ng mga local official dahil sa kanilaan niya nagpapatulong ang mga social workers sa pamahagi ng ayuda. At gaya ni Senator Ejercito, naiimbitahan lamang din umano siya sa mga aid distribution. Ako yung chair, ako yung vice chair dyan sa DSWD budget. Nakukumbida ako sa mga OSCA, EFSCA, yung mga senior citizen, na-invite ako. Importante sa akin dahil kailangan ko marinig sa kanila, natatanggap ba ninyo? Or may awas ba yan? Imposible na hindi ako pupunta. Ang pangit lang talaga pag pinakialaman ng listahan. Ibang usapan yon. Nang matanong naman kung nababahala siya sa mga nagsasabing ginagamit niya ito bilang re-electionist sa 2025 midterm elections. Layo-layo pa ng eleksyon. Naku naman, sobra namang lapit na ng eleksyon, parang na-agitate tayo. Napakarami kasing programa na lumalabas. Ayoko naman na mauwi tayong lahat sa ayuda mentality. Una ng pinuna ni dating Senador Ping Lacson na iligal at labag sa saligang batas ang ginagawang pamamahagi ng mga mambabatas ng ayuda dahil trabahoan niya ito ng mga ahensya ng gobyerno at hindi ng mga politiko. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.